when thou shalt have eaten and be full. Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth of the land of Egypt from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. Ye shall not go after other gods, and the gods of the people which are around about you. Sabay-sabay. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Pray, Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon, pagpapala yung pag-aaral ngayon, ma-deliver na maayos, Panginoon. Makita namin relevance itong mga commandment ni Lord sa aming buhay, sa panahon nila, at even sa amin, ma-relate namin ang mga blessings, Lord, na equivalent, Panginoon, pagsunod sa inyong kalooban, yung commandments, Panginoon. Makita namin ito para sa amin din. Sabi ng salita, ito yung not grievous, Panginoon. Minsan mahirap, at ultimately parang trato nyo sa amin naman ay mga anak, saan hindi mo kami mabayaan, hindi mo rin kami to-tolerate, pero hindi nyo rin kami may tolerance, Panginoon, na parang sa anak nga po, Lord, ang inyong treatment sa amin. So I pray na bahala sa aming dealing dito, Lord. Minsan, Panginoon, talaga mahirap, but maging positive ang aming outlook sa inyong commandment at pagsunod dito, Lord. So yun lang po, Lord, kayo magpala again, kayo pa may taas at wala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ginihingal na ako eh. Good afternoon po sa lahat. Yun, kailangan ko talaga ng kape. So, salamat po sa ating Bible quiz. Naalala ko lang, yung kanina medyo biruan lang, pero next time, kaya po may mga ganun talaga, yung mga detalye, no? Yung mga ganun instruction, follow instruction. Gusto ko yung kasi parang di tayo, nasanay na ako dyan eh. Tama naman yun, kasi naalala ko din yung may batas ng ganyan po sa DTI nga. Hindi ako nagbibiro, totoo po yun. Kaya sa DTI, at sa ating batas na may mga batas na hindi ka pwedeng gawin, alam mo yun. So kahit pa, ito yung batas eh. Kaya pa yung batas na ginawa mo, nakakasama ba? Parang gano'n. Hindi pwede sabihin, ginawa ko yan eh, dapat sundin yan. Hindi gano'n. So may hierarchy pa yung mga batas natin. Okay? Pero ito nga, ano to eh. Bible quiz natin, dapat maano kayo, dito. Kin. Ibig sabihin na nakikinig. Hindi tayo, kanina tinakilat yung Catholic, di ba? Ganun opposite sila, ganun sila eh. Mga yung convenient, nakasanayan. Yan. So, may mga bagay naman tayo nakasanayan na okay na, hindi na kailangan palitan. Pero, pagdating sa instruction, kaya makikita natin dito sa 5 and 6, ay dapat tayo yung nakatutok, no? Kaya title natin ngayong hapon, The Lord's Commandments and Statutes and What They Are For. Okay, ulitin ko sa Tagalog, mga pag-uutos ng Panginoon, tsaka statutes, parang batas yan eh. And what they are for. Para saan sila andun. So may mga bata daw na ayaw ng mga rules, no? So ngayon, actually, meron ding dahilan yan. Alam niyo ba yun? Bakit mga bata ayaw ng rules? Ba't ayaw niyo ng rules? Kasi parang nalilimitahan tayo, di ba? So may dahilan din yun, alam niyo, sa mga company maganda at maayos yung mga tao. Minsan di kailangang lagyan ng rules masyado. Tulad sa time, di ba? Sa ibang bagay. Kasi may tiwala na sa tao. Kasi yung tao, maayos. Ganun po yan. Yun ang sinabi ni, tingnan natin sa, limutan ko na, Timothy yata yan. Dalo, sabi doon, malimutan ko. That are hindi, ano ba yung keyword na Timothy yun eh. Yan. Ay, basa nyo. Ready, go. Knowing this, that the law is not made for a righteous
is contrary to sound Ayun. So bakit may batas? Kasi alam natin, yung mga tao, pag walang batas, hindi alam gagawin, gagawa ng masama. Sinungaling, papatay, nanakaw, adultery. So yun. So yung natatakan natin 10 commandments, 5 and 6 tayo, no? So yun yun. Kaya ginawa to kasi ang tao kailangan na may batas. Kasi nga, hindi pa matino. Ngayon, pag dumating na tayo sa stage ng ating buhay, personal man yan or corporate, ibig sabihin, matino yung pamilya nyo, matino yung city, hindi na masyadong kailangan nun. Ngayon, may mga pinapanganak kasi bago. Ngayon, may iba naman, magmamigrate. So, yung batas, kailangan pa rin. Okay, so nagsimula lang tayo sa DTI, no? Kasi nga, ayaw natin na nire-restrict tayo kasi yung creativity naman ang na-compromise doon. Okay? Sa business, ganyan, sa iba, science and anything. So, pero may mga bagay talagang kailangan ng strict rules. Di makalimutan, yun yan. Nabanggit ko kasi may pinapanganak, may nagkakaroon ng isip na, akala nila matino sila, hindi pala. May ibang tao, akala wala nang magnanakaw, wala nang... So, kaya, yun. Yung pag-usapan natin, ayokong isa-isahin yung 10 Commandments, pero hindi, isa-isahin natin. Pero hindi pa natin maano to kasi may series actually tayo sa 10 Commandments. Ayoko, naaalala nyo pa yun. Matagal lang, di ko nadagdagan eh. Natapos na natin doon yung ano pa lang, yung liar. And then, yun yung inuna ko eh. Ano pa yung natapos natin doon? Sino magaling? Basta parang nakadalawa pa lang tayo doon. So, thou shalt not covet ata. Okay. So, but anyway, ngayon, again, title natin is The Lord's Commandment and Statutes and What They Are For. Bakit may mga commandments? At para saan yun? So, unahin natin sa 5. Sinabi naman dyan, again, ang Deuteronomy po, kinukwento na lang yung nangyari na. Kaya po sa Exodus, chapter 20 yan eh, 21, 22, 20. 20, di ba? So, dito sa Deuteronomy, sa 5 yan. So, pero, gusto ko munang pakita to sa inyo dahil sa Catholic naman tayo kanina, di ba? Ito, alam niyo ba sa Catholic? Sa mga bago, no? Para makita niyo yung malaking pagkakaiba. So, kaya sa yung contest ng Who Wants to be a Millionaire, natawa akong tinanong ni Big Soto, dapat yung sumagot doon, kung alam niya to, dapat tinanong niya, sa Catholic ba o hindi sa Catholic? Dapat ganun tanong kasi pang ilang utos daw ang ganyan. Yan. Eh sa Catholic, sa iba yan sa iba. Catholic lang po ang bago. Ito po yung nasa sa kanan nyo, ito yung mali. Ito yung sa Catholic muna. Unahin natin ha. Kasi Bible question mo, alam nyo na, di ba? Yung tama. So ngayon, ang mali sa Catholic, yung 2, inalis. Okay? Kasi alam nyo yung Catholic, puro idols. Kaya kahit tingnan nyo, ibang mga ganun eh. Nilalagay nila sa labas pa. So ito lang yung nilalagay nila, number 2 agad, yung number 3 na natin. Okay? Eh paano yan? Eh kaso 10 yun eh. Kung inalis mo yung isa, paano mangyayari yan? Hindi na 10 commandments yun, 9 na lang. Kaya ang ginawa nila, yung 9 and 10, pinaghiwalay nila. Pansinin nyo, thou shalt not covet your neighbor's wife, ginawang 9. And then yung 10, ginawang, thou shalt not covet your neighbor's goods. So, ang dami sinabi dun eh, magkaisa lang yun. Desire mo na sinabi, then covet sa Deuteronomy. Pero isa lang yun, kasi ibig sabihin, dapat di ka mainggit. Actually, ganun yun eh. Huwag mong gugustuhin niya nasa kanya. Kasi later na nakawin mo na. Pero iba pa kayo nakakaw kasi, iba pa yung covet. Kaya, nakita niyo yung pagkakaiba sa Catholic? Sila lang po yung ganyan. Kasi nga, alam niyo na kung bakit siguro. Palagay mo, Mark, bakit inalis nila yung number 2? Ha? Ang number 2 sa totoo is, thou shalt not make any graven image. Sa palagay mo, ba't inalis ng Catholic yun? Ha? Ha? Marami silang images eh. Di ba? Obvious na obvious. Kaya alam nyo, may mga bago dito, kaya sinasabi natin yan. Kaninang umaga, malinaw na yung demonya. Pero ito, kitang-kita sila dito. Kaya hindi ko makakalimutan din ng bagong Kristyano ko. Hindi ganun kadali minsan eh. Maganda, doon ka lumaki.
Paano mangyayaring mali ito? Eh, mali nga eh. Mali. Okay, so ito yung napakalinaw, no? So, total, andito naman tayo sa 10 Commandments. Okay, kaya ngayon, isa-isahin na natin. Sana malinaw yan, ha? So, sabi dyan, hindi ko na isa-isahin to. So, ano na lang dito, pinapaalala sa kanila, statutes, judgment, law, Psalms 119, halos may pagkakapareho yan. Anong pag halos magkakapareho? Kaya ang inutos sa'yo, batas yan. Kaya batas yan, inutos. At sabi dyan, ito'y sinabi sa tenga, pero ang unique sa 10 Commandments, sinulat ng mga daliri ng Diyos sa tablet. Hindi sa ganitong tablet, ha. Kaya sabi nung meme, si Moses daw yung una nag-download sa cloud ng... Kasi cloud nga naman download sa tablet. Pero, yung tablet, sa kanila tablet, basta pag tablet kasi ganyan, slate or ano. Basta, ano yan. So, sinulat po, nakita nyo kanina, di ba? So, bakit? Para sundin, nandiyan na ito, point natin kamamaya, pero unahin lang natin to. So, isa sa mga gusto kong sabihin dito, yung ipakita ko sa yung 10 Commandments, ha. Kaya hindi may deny yan, Commandments. Andito tayo sa 5, sa 4, no? Deuteronomy 4, tinukoy yung mismong sinulat sa tablet na 10 Commandments. And then sa Exodus din, muna, sa Exodus mo tayo, so, di-describe, pumunta siya sa bundok. Ang binigay sa kanya, 10 Commandments, okay? Walang lusot yung Catholic hindi pwede. Alisin mo, dagdag, bawas. Sila pala unang ganun. Dagdag, bawas, Catholic. So, dinagdagan, binawasan. Ayan, so malinaw yan, ha. He wrote upon the tables the words of the covenant. Ito yung gusto ko nung unang i-point. Kasi po ay yung 10 Commandments, dun yung parang summary talaga ng covenant ng Diyos. Yung tandaan nyo po yun. Okay, yung Old Testament, pwede mong sabihin ganun. Kaya, nakakamangha, no? Kaya, hindi ko alam lahat ng tunong Catholic, pero iba alam ko. Pero, I believe, yan tinuturo sa kanila. Kaya pag tinanong mo, paano ka maliligtas? Sundin mo yung 10 utos. Diba, gano'n ka common? Kasi nga yung summary, problema, hindi mo mausunod yun. Kaya, marirelate natin yan sa Covenant, Old Testament, ang talaga summary yan, 10 Commandments. Okay? So, yan yung gusto ko yung point out na una. Covenant niya, kasunduan. Sabi sa kanila, commandment niya, sundin nyo. So, hindi actually sinabi dong, napansin nyo, kinabisado nyo na, di ba? Wala sinabi dong maliligtas ka. Pag, di ba, mayroon ba? Maliligtas ang kaluluwa mo, punta ka sa langit pag sinunod mo to. Walang ganun. Pero, inuutos pa rin sa kanila. Para saan nga, yun yung topic natin ngayon. So, dapat malinaw sa atin yun na hindi yun sa kaligtasan ng kaluluwa. And then, ano ba yan? Ito, 4. So, natapos tayo last time dito sa inyong Bible quiz. Kaya malinaw dyan, covenant na naman. And He declared unto you His covenant, which is the commandment, which He commanded you to perform. Ano daw yun? Even 10 commandments. Which He wrote. Kung hindi pa malinaw, yun yung sinulat niya mismo sa tablet nga. Tables of stone. And then later, ito na yung huli. Sa Deuteronomy 10, He wrote on the tables according to the first writing. Ba't ganun? Kasi nga, yung unang sinulat is binasag. Alam niyo ba yung kwento? Yung 40 days and 40 nights siya doon, tapos biglang yung mga iniwan niya, nagloko na. Gumawa na ng bagong Diyos-Diyosan. Hindi nagalit ngayon siya. Kaya ngayon, sinulat ulit. Download ulit. Buti na lang, may cloud. Which the Lord spake unto you in the mount. Yan, so inulit yun. Basta gusto ko lang linawin dito, 10 yan. At comprehensive yan. Kaya nga meron tayong series dyan. No? At lahat yung magkakarelate sa bawat isa. Okay, nasa na ba ako dito?
So ito yung nakakamangha itong isa sa nakalimutan ko lang ikang i-text bad eh. Maganda tong pang bonus oh. The Lord made not this covenant with our fathers. Okay, nagsasalita dyan si Moses. But with us, even us, who are all of us here alive today. Kung alam niyo po yung kwento sa Deuteronomy nga, ito yung after na nung namatay yung 20 years old and above. Except Caleb and Joshua. Pero panahon na to, buhay pa si Moses. Okay? Pero hindi ko sure kung si Aaron buhay pa. Pero sa kwento, buhay pa si Aaron. Pero nung sinabi niya nga to, kasi ni-rehearse niya to ulit eh. Okay, sinabi niya ulit, kinuwento, di ba yung nangyari dati, ganito, naalala niyo, ganyan yun. Hindi na nagkakamali, wala na si Aaron dito. Anyway, bakit nga, ang sinasabi niya ngayon, yung covenant ngayon is, hindi sa kanila. Kasi pinatay na sila ng Diyos eh. So ngayon, in effect, gusto ko sabihin actually dito, yung sa atin nga applicable to ngayon. Kasi yung iba hindi natatanggap yung commandment, either inayawan nila o sila inayawan ng Diyos. Katulad ngayon, yung mga Hudyo ngayon, ay sa amin nyo, binigay sa amin yan. Kahit anong claim nila dyan, natuloy ka, marami silang claim eh. Kanino ba talaga binigay yung commandment? Ang tanong, kunwari, utusan ko ba yung anak ng iba sa labas? Wala akong karapatan dun eh. Ang sinasabi yung inutusan ng Diyos, yung mga anak na yung people niya. Kaya applicable po yan sa church. Kaya ganito po yan ha. Pag meron tayong inuutos dito, nag-aaralan, huwag nyo expect na applicable sa lahat ng tao yan. Yan ang gusto ko sabihin kasi tatakay ba, pastor, dapat daw, patayin daw yung mga ganyan, patayin na natin. Sandali. Iba yung context dito, government sila eh. Israel dati. Iisa yung civil government nila, tsaka yung mismong religion, yung church. So, pwede nilang gawin, anong gawin nila doon? Ngayon sa church, basta may nag-ano dyan, patayin mo ba natin? Hindi na naman. Bakit? Kasi may mga bagay nang di applicable ngayon sa dati. Kasi nga, sila yung government nila dati, talagang civil government also. Okay? Kaya binigay sa kanila ng Diyos yung ganong commandment, hanggang patayan, hindi sumunod, kasi applicable sa kanila yon. Okay? So, sana malinaw sa atin yon. Ngayon sa church, nakita nyo naman, hindi naman nila pinatay yung mga, ano, di ba? Ang naalala kong namatay doon, yung hindi nag-tights, no? Hindi, Hindi, nagsinungaling kasi yung si, ng harap-harapan, no? Si Ananias and Sapphira. Ang Diyos ang pumatay doon, no? Miraculously. So, nasa na ba ako? Yan, so yun ang gusto unang point ha. Sa atin sinabi yan. I-apply nyo sa panahon natin na yung mas nakala ko Old Testament yan. Yun nga, ang nabago doon is yung, ulitin ko, yung tatlo yun eh. Yung ceremonial law, and then yung pagkain is dietary law. Yun ang binago kasi nga si Jesus na yung in-offer. Wala din natin kailangang magpatay ng baka kung ano man yan. Yun yung mga pagkakaiba ng Old Testament and New Testament. Okay, so yun lang yung point ko dyan. Applicable sa atin yan. Masobat yung Sabado, yung Sabat. Yan, yung tanong kanina eh, di ba? Again ha, kinabisado niya. Ano napansin nyo? Walang sinao. Anong gagawin? Ha? Walang gagawin. Hindi ka nahihinga? Ano ba yun? Asa yun na lang talakayin natin, no? Napuntahan natin yun. So ito kinuwento, face to face in the mouth. Kung naalala niyo yung kwento doon, actually lahat sila pumunta naman sila, pero nung nagsalita ng Diyos, kumukulog, kumikidlat, natakot sila, bandang huli, ang sabi nila, ikaw na lang yung makinig, sabihin mo na lang sa akin. So, obviously, hindi na kompleto yung ano dito sa Deuteronomy, kasi sa nabanggit na yan sa Exodus. Yan. So, ito na, sinabi na yung eksaktong inulit lang yung Ten Commandments, may konting pagkakaiba, pero still the same yan. So, dahil number one, sila yung, ang application po nitong pag-alis sa kanila sa Egypt is kaligtasan. Especially yung Passover nga. Okay, so bago sila paalisin doon, di imposible silang paalisin doon kasi alipin nga sila eh. Paano ka paano pa makakalaya na hindi mo kaya alipin ka nga, siyempre wala kang panglaban doon, kaya ka nga alipin eh. Hindi ka umalis, wala kang choice.
Paano gagawin ng Diyos yung una? Pinatay nga yung mga panganay. Pwede nga siyang patayin lahat ng Diyos eh. Pero hindi sila pinatay ng Diyos para lang palayaan sila. Iba pa yung 10 plagues. Okay? So, kung gusto kong point doon is, picture po yun ng kaligtasan talaga natin. Kasi, ang Diyos ang umilos, pero, sumunod din sila. Ang naalala niyo po yung, nagpahid sila ng dugo. Ang rule doon, pag hindi ka nagpahid yun, patay ka pa rin. Eh. Yung panganay lang naman, pero still, andun yung picture na yun, okay? So, kaya ba't binabalik pa niya dito? Ba't di nila sabihin, wala ka dapat Diyos? Yan. So, ngayon, sa kaligtasan, kaya ito, pag ini-insta kayo, ligtas na kayo, hindi natin ini-insta kayo nasa labas. Kasi pag di ka naman ligtas, hindi maintindihan yung mga bagay na to eh. Kaya ngayon, nung binibigyan sa kanilang batas, pinapaalala na una, kayo ay niligtas ng Diyos. Kaya daw, ang nagligtas sa iyo, ang tunay na Diyos, tunay at makapangyarihan Diyos, tapos magkakaroon ka ba ng ibang Diyos? Dapat wala na. Nakukuha niya yun. So magkakaduksong po yan. Kaya yan po yung long method yung long statement ng Ten Commandments. Kung makakabisado nyo, kabisaduhin nyo rin. Pero, yan yung pinaka-context. Pero yung pinaka-buod dyan, ito nga, wala ka dapat ibang Diyos. Kasi, ang Diyos lang nagligtas, kaya magligtas. Kaya hindi tayo naniniwala. No, basta Christian na ako, basta ganun. Ibig sabihin, ligtas na, hindi ganun. Hindi mo maihiwala yung term na ligtas ka, anak ka ng Diyos, sa pagiging ligtas. Tandaan nyo po yan kasi, pag hindi mga ligtas yan, pansinin nyo yung mga terms na ginagamit nila. Iba eh. Give yourself to Jesus. Yung mga ganun. Give everything to Jesus. And then, yun nga, repent of your sin. Isuko mo ang buhay mo. Ganyan yan eh. May relasyon na ako kay Kristo. Ganun. Maling mga statements po yun. Kasi hindi nila masabing ligtas na ako. Tinago sa kanila yun eh. Amen? Kaya ngayon, sinong ligtas ngayon? Sinong niligtas? Sinong ang Diyos niya ay ang Diyos? Yung ligtas. Yun yung gusto ko sabihin dito. Kung ang Diyos mo yung totoo na Diyos, ligtas ka. Kung ligtas ka, dapat ang Diyos mo, yung tunay na Diyos. Okay, paulit-ulit ako para makuha. Ngayon, dahil siya lang ang Diyos at kailangan tunay na Diyos, paano malaman na tunay ang Diyos? Ito yung pinaka. Especially nung panahon nila, at kahit sa atin, pag merong kawangi, sinabi pa nga actually yan dito kanina, di ba? Mamaya ata, no? Dali. Kasi na ba yung sinabi niyang wala kayong kawangis na nakita? Dito ata yun. Mamaya. So yan, so kung tunay na Diyos ang sinasamba mo, kaya sapul na naman yung Catholic, pero basta yun naman, si Jesus naman yun Una, hindi siya long hair. Pangalawa, sinabi na nga, wag gagawa, wag! Hindi naman sinasamba, ginawa lang namin. Hindi, kahit ano yung una sinabi, wag kang gagawa nga eh. Kasi pag gumawa ka na, andyan yung temptation na sambahin yun. Nangyari yun sa Israel. Diba? Yung ginawa niya, yung Nehushta, yung serpent, brazen serpent. And then later, yung yung breastplate naman na, yung kinagidyo naman. So, ganun po ang tao kasi, normal sa tao yan. Pag, ito ang ito. So, inaalala niya yung aking dito. Yung idol, yung ating preaching dito. No? So, pag nilagay nag-set up ka ng ganyan, yung mga tao, doon na yung focus niya. Huwag yan nasabahin natin. Di, alisin mo na yung dito. Ba't nalagay dito? Kaya ang unang commandment, huwag kang gagawa. Kahit saan pa yan. Galing ba yan sa langit? O, ibig sabihin, ng Diyos, huwag mo subukang i-drawing kasi hindi mo siya nakita. Kahit anghel, ibon, sa heaven yan eh. Wala nang sumasamba sa ibon, meron. Matangahan naman yun. Pero nga, may nag-set up kasi. Ano pa? Earth. Beneath. Sabihin, nasa lupa. Wala nang sumasamba sa baka eh. Punta ka sa India. Dito nga sa Exodus, di ba? Baka rin yun, golden calf. Kasi po, I believe kaya puro calf yung sinasamba nila kasi yung kabuhayan nila dati. Basically, pwede mo sabihin pera yun, kayamanan. Ano pa? Or that is in the waters beneath. Walang nasamba dun.
And yet, meron din. Kaya yung point ng isang pastor, bakit daw yung madalas sinisimbolize, nilalagay pa sa kotse, either bird, ba yung mga dove. Medyo mababaw yung point doon, pero may point to rin eh. Kaya wala tayo Bible lang ano natin. Hindi natin sinasama yung Bible okay? Yung nakasulat, yung sinala ng Bible. Nakasulat sa Bible, salita ng Diyos. So, kaya wag ka nang gagawa. And then, later, lalong wag kang magbabaw. Pero yun nga, maganda, kung wala kang ginawa, wala ka nang babaw down. Kasi wala kang image eh. No, serve them. Yung pag talagang isa-serve mo na rin yun. Sabihin nila, hindi naman sineserve. Pinupunasan nyo nga. Binigyan ng ginto, pinuprotektahan, at lahat na iba pinapakain. Nag-aali ng pagkain. Baka may gumagawa pa sa inyo, yung mga bago dito. Hindi natin ginagawa yun, kainin nyo na lang yung pagkain. Tsaka wala na yung langit impyerno na yun eh. Sorry kung hindi natin nasigurado yung kapag ganun talaga eh. Gawin na lang natin sa iba. So yan, bakit daw? Kasi ang Diyos ay jealous God. Gusto niya siya lang. At tama lang naman siya lang. Siya lang naman ang Diyos eh. Ba't ka may ibang Diyos? Okay? So binanggit lang dyan, talagang gaganti siya eh. Pag ikaw, loko-loko, pati minsan anak mo. Kaya intindihin niyo po yan, pag may mga kulto dyan, sarado kandado, ganyan-ganyan, apektado ka pag hindi ka namili ng tama. Kunwari, si Mark ay naging iglesia ni Manalo. Hindi lang siya yung apektado doon. Ako lang naman to, kaluluwa ka to eh. Pero yung anak mo, masama yan. Madalas sa hindi. Paninindigan na nila yan. Pati apo mo, baka apo ng apo mo. So kaya maganda example, sumunod ka na agad at yung anak-anak mo, lahi mo, pagpapalain din. Malaki yung chance. Obviously, may sarili din silang pagpapasya, pero malaki yung chance na sila pagpapalain. Ganon din naman, sabi pa niya, pag ikaw naman ay, yan, pag minahal mo at ginawa mo yung kalooban ng Diyos, kaawaan ka niya. Ito yung next is, pangilan to na? Pangatlo, no? So, napaka-importante rin ito. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabagay-bagay, walang kwenta-kwenta, biro, di ba? Iba, mura pa eh. Very sa atin yan. Common yan, lalo sa Amerika, no? So, huwag gagamitin yung banal yung pangalan ng Panginoon, Jesus, Panginoon mismo, na Word, Diyos. Huwag gagamitin yung kalokohan. Kasi sinabi niya pa dyan, no? For the Lord will not hold him guiltless. Ibig sabihin, hindi pwede sabihin, biro lang naman eh. Walang biro sa pangalan ng Diyos. So, hindi mo sinabi dito wala nang pag-asa, wala nang kapatawaran, wala sinabi dito. Pero still, may parusa yun, yung sabi niya. Kaya isa sa mga makikita ko, napansin ko pag yung tao palamura, lalo pag galit sa Diyos, sa salita pa lang, ang hirap i-win yan. Pilosopuin ka pa niyan. Kaya minsan, pahabayaan mo na lang talaga kasi nakaasar ka din eh. Parang ako pag gano'n, inisip ko deserve mo ang impyerno pag gano'n. So, pero depende rin. Kasi kung nagbigay naman ng chance, nakinig, di sige, nakakaawa din eh. Men, so binibilisan lang natin ha. Pinaka-points natin later. Then ito na yung controversial, yung Sabbath. Bakit naging controversial? Kasi po, malinaw yan sa New Testament, hindi po inulit yan ni Jesus. Yung mga pagkakataon na inulit niya, inisa-isa niya yung 10 Commandments, except ito. Di ba marunong magbilang si Jesus? Sinadya niya po yun. At ito pala. So, anong sabihin ng gawing banal? Sanctify ang araw. Pansinin nyo, sinabi dito, magtrabaho ka ng 6 days, o 7 days, huwag ka magtrabaho. Lahat. Ito yung mga utusan mo para makapagpahinga sila. And remember that I was a servant in the land of Egypt. So pinaalala pa sa kanila yung dati silang servant, kaya pinalis ka lang doon, wala kang ginawa doon ang nagtrabaho doon ng Diyos. So nire-relate po to sa ating kaligtasan na naman. Sa kaligtasan, mahigpit po siya dyan. Kaya tayo po, sabihin natin, Pastor, ba't inaano pa yung mga ibang turo? Kasi malilito yung mga tao pag sinakyan mo yung maling turo. Katulad no, magpakabuti ka, mag-church ka para maligtas.
Magsisi ka sa lahat ng kasalanan, maliligtas ka. Winawarning nga na tayo dito, ayaw ng Diyos yun. Huwag ka magtatabaho. Ang tabaho po, kahit kailan di naging masama yan, except dito. Amen. Exemption po yung kaligtasan. Nakikinig po ba kayo? Ito yung mga doctrine talaga na kailangan At binanggit niya, pinaalala niya siya yung kumilos, yung kanyang kapangyarihan ang nagligtas sa iyo. Kaya pag Sabado, huwag ka magtrabaho. Parang ang hirap. Ba't tayo nagtatrabaho? Kasi nga, ang tinutukoy actually dito, kaligtasan natin. Pag may kinalaman sa kaligtasan, paano ka maliligtas, hindi mo isipin na ikaw ay nagtrabaho para sa kaligtasan mo. Ito yung sinasabi dyan. Amen? Ngayon, dito lang actually, medyo malilito ka rin eh. Pero in-interpret ni Jesus yan. Yung pinag-usapan natin ni Daddy ata kahapon. Yan. Diba? So, paano mo sasabihin Sabadista, Kristiyano ka? Eh, kaso tinulog siya nga ni Jesus yan. Sinabi niya una, anong trabaho yung pwedeng hindi natin dapat gawin? Gaano kabigat? Pag naglakad ka, binuhat mo na yung sarili mo, di ba? O sino magsasabi ng weight na hindi ka pwede magtrabaho? Eh, kung bumangon ka pa lang, nagbuhat ka na rin ng weight. Eh, lalo na ngayong example doon, yung donkey. Kung nahulog yung aso, donkey mo, hindi mo ba tutulungan yon sa Sabbath day? O, syempre, ayun pala eh. So, wag mo interpret yung Sabbath day na wag talaga magtrabaho. Ano ba talaga? Sa kaligtasan nga. Doon ang application sa Hebrews and then sa other place. Natakil na rin natin ito ibang mga pagkakataon. Pero ngayon, wala tayong time. So later, baka natin balik natin. So number 5, of course, is honor thy father and mother. And then, yun nga yung sasabi sa Corinthians naman na may pangako yan. Kaya huwag nyo kakalimutan yan. Eh, pastor, yung tatay ko hindi kagalang-galang, laging lasing. Sinabi ba dyan na pag laging lasing, di mo na i-honor? Ano po yan? Hindi naman yung tatay ko, ano lang eh, ano ba? Walang trabaho yung tatay ko eh. Kahit na, yung sabi dyan, i-honor mo, basta tatay mo yan, basta nanay mo yan, galangin mo pa rin. Intindihan ba? Yung isa, di maintindihan ng tao din eh. Kaya nga nilagay yan, alam ng Diyos, katisoran to sa iba. Amen. At sa marami. Eh, kaya mo sabi yung tatay mo kasi gagalang-galang eh. Yun nga problema eh. Iba kahit gagalang-galang yung nanay tatay, ba't nandiyan ka pala? Kahit bisa kagalang-galang, di pa rin ginagalang eh. O, ba't ganon? Kaya nga inuutos sa atin. Katisuran po sa atin to. Lahat ng inuutos dito, hindi automatic ginagawa natin. Kaya nga inuutosan tayo. Natindihan niyo may part na yun? Amen. Yun ang logic dyan. Kaya tandaan niyo po yung mga bata. By the way, lahat kayo magiging nanay, tatay din kung sakali. Yun ang magandang buhay. Hindi mo gusto pag binastos ka nanay ng anak mo. Kasi umpisa pa lang sila, kayo na nag-provide sa kanya. Kaya malinaw po yan. Kahit from the olden times hanggang ngayon, may nanay, tatay pa rin, pamilya yan eh. So applicable sa atin yan. Therefore, dapat natin gawin. Masyadong komplikado sa inyo yan, sabihin niyo sa akin. Kaya hindi ganun komplikado yan eh. Natake lang natin kasi nga baka malabo. Or yung iba kasi may mga ibang katuruan. At natake na rin natin sa Matthew yung korba, kung naalala niyo, korba. Okay yan. So, by the way, may pangako pa. Pag ginawa mo yun, may blessing ka pa. Okay? So, ito yung apat na to, medyo common to. Hindi mo kailangang paliwanag. Pero kailangan pa rin. Ba't ipapatay? Ngayon, iba kinaatake to sa King James kasi kill daw, dapat murder. Again, sa context talaga yan, murder yan. Pero hindi rin mali yung kill. Okay? Ay, pumatay ka ng isda kasi kinain mo eh. Obviously, kaya naman tinatawag nito, tao na pinatay mo na dahil sa ibang bagay, di ba? Either nakawan mo, or mainiwasan ka, ayaw mo yung mukha niya, pinatay mo, gusto mo yung kanyang property. Obviously, murder yan. Okay? Adultery. Ba't masama adultery? Sira yung pamilya nyo. Man, ang daming problema dyan.
Alam natin yan, ang hirap mong papaliwanag pa yan. Pag kailangan pang paliwanag sa yan, dahil mo nang kailangang eksplanasyon. Kung ayaw mong gawin sa iyo ng asawa mo, huwag mo nang gawin sa kanya. Kung nagdadahilan ka pa, masama yun eh, si Elon Musk eh. Mga loko-loko nga yung example na yun, hindi natin ginagaya. Thou shalt not steal, obvious din niya, huwag kang nakawan. Hindi, finders keepers eh. Ako nakakita eh, pinabayaan niya eh. Kung kaya ninakaw mo talaga eh, kasi hindi naman niya kailangan eh. Paano mo sabi? Mayaman naman siya eh. Sa kanya pa rin yun. Nanakaw. False witness, magsinungaling lang to, but especially yung sinasadya mo. Kung naalala nyo, madalas binabanggit ko po yung madaming klase ng kasinungalingan, ng type ng kasinungalingan, okay? So, huwag na rin tayo magsinungaling. Alam naman natin agad yan eh. Alam mo yung pag may sinabi kang nanloloko ka, kaya mo sinabi yung sinabi mo, o hindi mo sinabi yung dapat mong sabihin, gusto mo manloko. Eh, gusto mo either kumita ka or something na hindi tama. So, then last, ito na nga po yung thou shalt not covet. So, lahat na po ito ha, either asawa, bahay, lupa, trabahador. Pwede bang kaingitan yung trabahador ng iba? Oo, ganyan yan. Anong tawag dyan, bad? May tawag sa amin dyan eh. Pero medyo ganyan yan kasi nga, karapatan din naman lumipat ng isa sa gusto niya, lumipat. Pero, nakalimutan ko yung tawag. Letter P ata yun. Basta, poaching ata, parang ganun. So, may mga batas-batas dyan. Kasi nga, biruin mo, train mo to, tapos nakakilala ka lang, tapos po, lilipat sa'yo. Okay? So, pero may kalayaan naman tayo dyan kasi nga, may mga ano rin yan eh. Talagang gusto lumipat eh. Hadlangan mo ba? So, case-to-case basis yan. Pero malinaw dito, huwag mong pagnanaisan. Okay? Mag-develop ka na sa'yo, mag-hire ka ng iba, ganyan. Anyway, ox, ganun din yun. Kotse niya, di ba? Sa alaala, doon lang yung mga baka eh. Nanakawan pa nga rin tayo doon. So, masaklap pag ikaw yung nanakawan, di ba? So, huwag mo na lang i-desire sa iba. Amen? Kasi ikaw naman nakawawa dyan. Pag inggitero ka, di mo na lang inalam bakit siya nagkaroon ng gano'n. Pwede ka rin pala magkaroon ng gano'n. Huwag ka nang magano'n. So, yun ang tapos, ang 10 Commandments. So, napakaganda po niyan. Pag-aralan nyo minsan yan. Blessing po ang katapat niya. So, doon na tayo sa... sinabi lang ito yung mga sinabi sa kanila. Sundin nyo yan, sundin nyo yan, sundin nyo yan. Pero ang pinaka-text natin talaga dito sa 6. 3 points lang tayo. Para saan ba yan mga utos na yan? Sinabi naman eh. Pero nabanggit natin kanina para sabihin ko na lang din. So verse 1, sabi dyan, now these are the commandments and the statutes of the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them. Para saan yung commandments? Gawin. Gawin mo. And then sa verse 3, keep. And observe to do it. Kaya yan, sinabi para gawin. Anong obvious naman, pastor yan. Pero iba nga kasi, alam niyo ba na may mga batas? Ako naaasar ako pag, di ba every, dalawang sakyan, pinapa-maintain yan, tapos pinapa-rehistro. Tapos biglang may spoke belching yung, paano kaya nakapag-rehistro to? Isip-isip ko lalo yung mga jeep. Kasi nga, labo na ng ano sa jeep, di ba? Kasi gusto nilang tanggalin. Pero nakakaasar na, kung tanggalin nyo na kung hindi, parehistro nyo na. Ipaasan pa yung batas kung di susundin. Ganun lang kasimple yan eh. Ibig sabihin nyo, iba susunod, iba hindi. Kaya number 1, kaya sinabi, ang Diyos na nagsabi niyan, hindi lang naman tao eh. Kaya yung kaninang umaga, ang daming rule ng Catholic na sila na nagpauso. Yun na nakakaasar. At kahit saan po yan, kaya pag may mga batas, pinagde-deliberate yan, iniisip pa, saan ba yan? Sino ba yung ano dyan? Kasi di mo gusto magpasa ng batas na walang kakwenta-kwenta. Even worse, detrimental pa. Ibig sabihin, nakasama pa, batas. Nakasunod pa ba kayo? Kaya number 1, bakit may batas? Pasang ginawa yan? Para sundin, para gawin. So pag maraming batas, maraming gagawin.
Ganun ba yun? Actually, pag tinignan mo yung batas, ito mismo 10 commandments. Ilan dyan yung do not, thou shalt not, thou shalt not? Ilan yung positive na, thou shalt do, ilan yung ganun? Isa lang, di ba? Hindi, dalawa. Thou shalt love, thou shalt not, o nga. Yung honor lang. Yun lang yung positive. Pero yung negative, yung not lang, lahat na not graven image, thou shalt not, walang other gods, walang, ano yung sa una muna? Hindi, yung, not take the name of God. Hindi, puro not, wag mong gagawin ito. Ganun yan, bawal, bawal, bawal. Kasi pag hindi mo na nagawa, pag hindi mo ginagawa na yung bawal, automatically, yung mga pwede mong gawin na hindi bawal, pwede na. So, hindi ka na kailangan gawa ng rule na kumain ka. Hindi na kailangan sabihin yun. Matulog ka. Ito ang batas. Dapat matulog ka. Hindi na kailangan. Automatic na yun eh. Kaya, ang point ko actually dyan din, huwag kayo may strictuhan dito kasi pag natapos mo na lahat, nasunod mo itong 10, ang dami mong pwede namang gawin. Malaya ka pa rin. Amen. Intindihan nyo ba yun? Parang si Adan at Eva lang eh. Huwag niyong kakainin ito! Grabe naman, huwag kakainin. Libo-libo yung ano dun eh. Pinag-inita mo pa yung bawal. Ganyan tayo minsan. Uy, bawal daw yun. Bakit kaya? Subukan kaya natin bawal. Ganyan. Kahit mga bata, ganyan eh. Number 1, purpose, tsaka pasan yung commandment. Number 1, para gawin. Pero, number 2, magkaka-relate to eh. Pero number 3. Pero pangalawa, ano pa? Bakit inuutosan? Mga bata, ba't inuutosan mo? Ito pinapalo. Gusto ko lang. Hindi, di ba? Bago matuto. Alala niyo, natutunan ko sa school nito mga to eh. Sabi nung ano doon, hindi mo matuturuan yung bata kung hindi mo yan mapatuturo mo sa kanila authority mo. Ang authority mo, ikaw dapat yung masunod. Pag hindi nila alam yon, yung pinaka-basic. Ano mo yun? Amen. Sino dapat matunod sa bahay? Kahit sino. Botohan. O sige, botohan tayo. Mag-church ba tayo? Hindi. Sinong ayaw? Sinong gusto? Hindi ganun. May masusunod sa bahay. Ngayon, kaya sabi din sa number 2, that thou mightest fear the Lord thy God. Para magkaroon ka ng tamang takot. Literal po yan. Ito, ina-atake po to. Yung mga iba nagtuturo, huwag tayong matakot sa Diyos. Mahalin lang natin siya. Walang takot. Dapat ano lang, parang mutual respect. Kaya kahit sa church, ganun din daw. Pastor, dapat, walang takot, dapat ano. Kaya huwag kang mag-utos dyan, huwag kang sigaw dyan. Bawal sa kanila yon. Ano mangyayari dito? Paano magkakaroon ng takot yung dapat magkaroon ng takot? Normal po yan. Tamang takot. Wala sa Bible yun. Takot ibig sabihin ng respeto lang. Trembling. Sabihin yung trembling, nanginginig. May ganda pa dito eh. Ay, hindi, sa Isaiah kanina, binasa natin, napakaganda nun eh. Pag ikaw may tamang takot ka sa Diyos, hindi mo na kailangan sabihin, hoy, kung mag-sinungaling ha. Huwag kang mandadaya, huwag kang mangungopya, huwag kang mambababae, huwag kang sisinungaling, huwag kang magnanakaw, huwag kang... Takot ka na sa Diyos eh. Amen? Amen. Yun ang maganda doon, automatic yun. Wala nang mahirap. Kaya number 2, that to instill fear of God. Kaya may commandments, alam mo kung saan nanggaling yung kanino, bakit, ito yung parameters, ito yung lagpas na, ito okay lang, pero ito, wag. Para may takot, ganun din yan pag batas tayo. Bawal magbenta ng drugs. Ano, pag nag-drugs ako, wala lang. Di pwedeng walang, dapat may parusa. Yung natatakot silang gumawa ng bawal kasi may parusa. Kaya nung parusa ng Diyos. Kaya nga inisa-isa yan, kahit nga yung nagsisinungaling, adultery, ano ba yung mga pinarusahan dito? Lahat eh. Basta ba't yung kumuha lang ng sticks,
Sumuwa yun. Ang tawag doon eh, so sinasabi silang, yun, mali din yun eh. Lahat naman ng kasalanan isa na eh. Tawag dito. Deliberate daw yun eh. Talagang lahat naman. Alam nga namang, uy, nagnakaw ako, hindi ko sinadya. Ay, nabuntis ako, hindi ako lumandi. Aksidente lang. Ganyan po yung style ng mga sinungaling. Amen. Para ma-free yung sarili nila sa responsibility. Kaya dapat mas maganda, may takot ka talaga. At never kayong ito, yung mga magulang na hindi marunong, huwag mong paluin. Doon nga sila matututo eh. Nabi sa Proverbs, thou shalt save their souls from hell. Kaya dapat paluin mo. Tama ba? Spare not the rod. Huwag mo silang hahayaang sarili lang nila. Okay, kaya sabi dyan, kailangan mayroon silang takot. Paano ba sa pagpalaki na? Ganun pa rin, actually. Ngayon, may sarili niya, hindi mo na pwedeng paluin. Pero, yung mga naituro mo kasi sa kanila, paano magtuturo ng hindi makakalimutan ng anak mo? Yun ang dapat mong ginagamitan ng wisdom nga. Wawarningan mo sila. Kaya wag kang mag-iimbento na si Santa Claus, wala kang, hindi naman totoo yun eh. Yung nanay, tatay, ito si nanay, nag-iimbento. Iwasan mo yun. Dapat makatotohanan tayo lagi. Hindi nyo ba yun? Ano ba yung mga kwento-kwentong ano? Ay, pag nasugatan ka, may lalabas na pari dyan. Yung mga gano'n. So, yun nga, yung tanong, sagutin natin yun. Paano kahit matanda na yung anak mo, hindi niya iwanan yung asawa niya, for example. Ano? Huwag kang iinom ng alak. Eh, tanda na ako eh. Reasonable. Pakita mo yung takot sa Diyos. Na kahit matanda ka na yung tatay mo, pero matanda ka na, meron pa rin Diyos na mas matanda sa atin lahat. Amen. Mas makapangyarihan, pwede kang parusahan, hindi ka papaluin ng tatay mo kasi pareho na kayo matanda eh. Pero takot ka pa rin na gumawa ng masama dahil may konsekwensya, dahil ang Diyos nakakita sa lahat. Makapangyarihan, kayang parusahan, pwede ka rin niyang i-reward. Pag ikaw naman ay matino. Amen. Yun. Kaya dyan nag-uumpisa po yan sa commandments na maayos ha. Alam nyo kayo yung ibang commandments kaya di sinusunod, malabo kasi. Parang nagdadrive ka. Meron dong, dapat walang ano dito ha. Nung naasal ako dapat double line pa tapos nakatambay naman dito yung mga bus. Eh, saan ako dadaan? O syempre, susuwayin ko yun. Ibig sabihin ba nun, pwede niya akong hulihin. Naintindihan niyo ba? So, pag malabo ngayon, yung mga, alala ko, yung mga tint, yan, bawal daw yan. Pero wala naman sumusunod. Kasi malabo yung batas. Tapos meron pa ngayon, natatawa ko doon, naalala yung nakwento ko doon sa, yung top load. Okay lang daw yung sa mataas na sasakyan, pero sa maliit na sasakyan, bawal. Pwede in-explain ngayon yung ano. Kasi yung aerodynamics kasi yun, ganyan yun. Tawa ng tawa yung mga tao eh. Kaya yung batas mo napapatata pag pinasayan, make sense siya, perfect siya, maayos siya. Para binabasa pa lang natin kanina, di ba? Yung thou shalt not kill. Alam, syempre naman, kasi masama yung matayan. Kasi may buhay siya, may buhay ka rin, ayaw mong patayin ka niya, yung mahal mo sa buhay. Hindi obviously, huwag ka rin papatay. Dapat ganun kalinaw po yung mga batas para madaling sundin at talaga susundin. Ba't ko nasabi yun? Kalimutan ko na. Ngayon, sa mga magulang ata, pag nagawa kayo ng batas sa sarili niyong bahay, malinaw at make sense, no? Hindi parang Catholic. Ayun na, so number 1, ginawa yung batas para sundin at ipanatiliin, para sundin. Then para magkaroon tayong takot sa Diyos na tama. And then last, ito yung pinaka actually, para saan ba yan? Diba dyan? Pakibasa nyo nga, ready, go. Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that floweth with milk and honey. Yun. Para saan daw? Bakit dapat sundin?
Para saan ang commandments? Para sundin, para gawin, para may tamang takot tayo sa Diyos. And then, anong resulta nun? Ha? Pag ginawa mo na yung, maging masipag ka, matalino, maayos dahil iniisip mo, di pa ako kalokohan. Masipag, sumasagot, makatotohanan, di sinungaling. Ano mangyayari pag sinunod mo lahat yun? Para sa Diyos, Diyos naman eh, gusto niya lagi siya. Hindi, para sa iyo din yun. That it may be well with thee. Mapapabuti ka, kaya number 3, for our profit and blessing. Kaya kasi sabi mo sa mga pastor, totoo yun, sabi niya, the path to blessings is in the path of obedience. The way to blessings pala, no? Tama ba yung ina-quote ko? Basta gano'n gusto mo maging pagpalain ng Diyos, paano? Hindi ko nga alam eh, siguro sila lang yun. Hindi, sumunod ka lang sa Diyos. Hindi nila ngayon sa panahon natin, in a way, totoo yun eh. In a way, hindi, may nakawang pa rin sa panahon natin. So, mahingi lang ha. Yun nga, problema kasi sa panahon na kaya maganda yung sa Isaiah kanina eh. Sa new heaven and new earth, pag masipag ka, maraming reward. Automatic, walang nakawan doon. Walang ikaw yung magaling tapos sila yung malaki sweldo. Walang ganun. May enjoy natin po yung buhay doon. Kasi yun yun. Wala nang dayaan. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo na-reflect pa rin naman yan. Medyo na nagkakatotoo pa rin. Kaya, sunod na tayo sa commandment. Amen? Eh, basta ba di ka nagpabakuna? Sino mo nagkumad nun? O ngayon nga, inuusig na sila eh. Intindi mo sa Diyos ba galing yan o kung anino? Eh, sabi ni Pope, ganyan eh. Oh. Sunod ka ba doon? Eh, siya daw siya daw yung leader ng Christianity. Sino nagsabi nun? Patunayan natin kanina umaga, hindi, baliktad. So, kaya, obviously, ang context nito, dapat siguraduhin mo, ang Diyos ang nagsabi, hindi katulad ng kanina, dagdag bawas. Amen? Ito ang 10 Commandments. Eh, ba't yung sinusunod yung isa? Hindi, wala yan eh. Inalis nila. So, magaling pa sila sa Diyos, sa palagay nila. So, ang context again yan, siguraduhin mo, ang Diyos ang nag-utos. Therefore, pag ang Diyos ang nag-utos, tama, sundin, makakaasa ka ng blessing. Anong kanina ni Brad. Totoo po yan. Yung sa mga nakakapiko na pagpastor kayong ano nga minsan yung ang tawag dito, bubuduling ka kasi yun nga, may iba kasi ang ano mo, puro mo bait-bait ka dyan, bait-bait, yayariin ka din. Kaya tayo sunod sa kautusan ng Diyos. Yun. Kaya nakakatuwa yan pag ikaw sumunod ka lang, magpalain ka ng Diyos, makikita mo kahit hindi naman si pastor nagbigay sa akin ang Diyos. So, matutuwa ka, pero yes, minsan ginagamit yung instruction dito. Lalo kang magupuri sa Diyos, ipapasa mo pa yan. Okay, medyo sabog ako ngayon, pero naano ko lang yung mausundan nyo. Ayun, so ano pa ba kayo sa commandments? Ayaw mo pa kayo sa commandments? Inabisado nyo nga, di ba? Ayan, yung mga nuances niyan, antindihin nyo rin. Kasi binabali yan sa labas eh. Yung murder, kill, yung mga Hudyo, yun ang madalas. Saka yung mga ibang translation. Diyan kaya yari, King James eh, kill daw eh. Walang kakwenta-kwentang charge yun. Ano pa, commandments, puro commandments eh. Dapat, gusto ko kayo magko-command. Kaya mo ba? Kung ganito ka katalino, katulad ng Diyos, sige, command mo ako. Hindi naman. Now, sa opisina, dapat mga Kristiyano, depende rin. Tayo nakakalam ng tamang batas, pero hindi nga batas ng sanlibutan yun necessarily. No? Ngayon, ginagaya nila yan. Pwede natin sila influence na i-follow yan. Pero kung sino in charge, sila in charge dun eh. Hindi nyo ba yun? Parang kanina, yung authority. So yung sa pamilya ko, ako yung authority doon, sa iba hindi ko pakilaman nyo. Pero kung alam ko yung tama, pwede ko silang sabihin, ito yung mas magandang gawin sa pamilya nyo. Pasa ng batas, para sundin, para magkaroon tayong takot sa Diyos, para tayo pagpalain. Dami naman batas.
Eh, paano ba? Ito ang maganda sa batas ng Diyos, eh. Alam niyo ba? Pwede mong pasimplify yan. Alam niyo sa, parang, ano tayo? Sa math? Simplify the equation. Sa may algebra, di ba? Ang maganda dito, pwede mo i-simplify. At ginawa na ng Diyos yun, ng Panginoong Hesus sa New Testament. Ayaw mo na 10, kasi after po ng 10, meron pang other nagbatas eh. Ano pa yung mga batas na iba sa outside ng Ten Commandments? Ha? Dietary laws. O, labas na natin yon. Ang dami pa eh. Ayan, katulad nun, yung City of Refuge, di ba? Another batas yun. Dapat merong City of Refuge. Pag hindi sinasadya, dapat hindi sila husgahan. Pupunta sila doon, nagmamatay yung high priest. Ang daming batas. Pero actually, ano rin yun doon sa... Kung naintindihan mo yung... Ano yung first commandment? Sabi ni Jesus, thou shalt love the Lord. Ito, binanggit sa 6, di ba? Ito. 6 na. Una. By the way, ito pala yung tinatawag na Shema. Okay, hindi ka nabanggit, no? Ito pong Deuteronomy 6, kaya maganda, 5 and 6 eh. After nung 10 commandments na napaka-importante, pati yung 6, ito po, ito. Nag-umpisa yan sa 4, ibig sabihin na Shema, hear lang. Sabi niya, hear, the Lord is God, the Lord our God is one Lord, and then, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. So, binanggit niya ni Jesus. Okay, and then sabi niya, and the other one, so ginawa na lang dalawa. Nung sinabi pangalawa, love your neighbor as thyself. At ginawa pang isa yon. Diba? Ano pa yung isa na lang? Yung pinag-isa na lang. Yan nga tayo, love your neighbor as thyself. Kasi, kung mamahalin mo, hindi mo naman pwedeng mahalin ng tao talaga kung hindi mo alam kilala ang Diyos. Yun ang totoo kasi iba, mahalin yung bakla. Eh, hindi mo naman kilala ang Diyos, so hindi mo siya pwedeng mahalin kasi pag tinolerate mo yung bakla, magiging bakla rin iba, makapasama sila, and therefore hindi mo siya mahal. Kaya kilalanin mo muna ang Diyos, yung tamang dapat na-encourage natin sa ating society. Kakaduksong yan. Kaya huwag kayong sabihin nyo, ang dami naman batas. I-summarize mo, algebra. Bandang huli, x equals to 2 lang pala yun. Masarap. Eh, sino mag-simplify niya? Minsan yung teacher. Kayo din, makikita nyo naman yung correlation yan eh. Hindi ka magnanakaw pag mahal mo yung kapwa mo. Diba? Hindi ka magsisinungaling kasi mahal mo ang Diyos, mahal mo kapwa mo. Ba't ka magsisinungaling? Hindi ka papatay lalo, hindi ka mag-adultery. Kaya simple lang din ang batas. Imagine mo sa mga bansang gano'n, pensinin nyo. Pag maayos yung batas, maunlad po yan. Ang problema, may mga loopholes din. Yung mga marunong sa batas at nagkakadayaan din. Pero again sa New Heaven and New Earth, wala na yan. Anong take out natin ngayon? Ano magandang take out dito? Una, alamin mo yung commandment. Dapat mahalin mo yan. Ibig sabihin, huwag kang aloof dyan. Ano pang gandang take out dito? Makakabuti pala sa iyo yan pag ikaw ay sumunod. Amen. So, hindi ikaw yung tipong ayawan mo yan, yung galit ka sa rules. Bakit bawal yung ganyan? Para sa'yo din yun. Amen? Ba't kailangan magbasa na naman? Ba't may Bible quiz pa? Nasa batas ba yun? Oo. Paano mo nga siya ikilalain? Paano mo nga sundin kung hindi mo alam? Lalo sa panahon natin ngayon, may nanluloko. Amen. Nanlokohin ka niyan eh. Pag hindi ka nag-aaral, even yung way ng pag-aaral, hindi mo alam, hindi tama. Sa ibang church, gano'n lang. Basta masabing sa ligtas, okay na yan. Naku, dinidiscourage na tayo ng mag-aaral ng gusto ng Bible. Later, ang dali mo lokohin, kahit baptist ka pa. So, hindi rin makakabuti sa atin yun. Ano ba take out nyo? Ayun na yun. So, una, alamin. Kaya nyo rin, tawag dito, intindihin. Ganda yun. Kaya may mga pinag-aralan natin to eh. Intindihin mo kung paano makakabuti sa atin, ano epekto pag di natin sinunod. Ano yan? Kodigo ba yan?
Okay. So yan, so gusto kong isarado ng ano eh. Sabagay, medyo mabait na yung mga natira dito eh. Pero ito man, napansin nyo ba? Pag may commandments, then yung mga hindi makasunod doon, nangyari, nawawala, di ba? Hindi pa natin si Kuya Jun, pag naisip yan, ngayon, ayaw nang banggitin. So, ang problema pag ikaw hindi sumusunod, bandang huli mo marirealize yung mali mo. By the way, si Chelsea daw ay umalis sa GC. Okay lang, matagal namang wala na yan. Pag ayaw mo dito, mabuti sa'yo wala ka dito. Kasi, kaya inuutusan tayo, ito nakakasunod yung iba. Alala ko yung mga school, di ba? Kaya nila, sinasadya nila, ayaw nila yung mga, again, sa school, academics lang muna ito. Ayaw nila yung mga syong-asyong, ha? Huwag kang pumasok dito. Bakit? Parang nakakabuti sa kanila yun, eh. Pero obviously, sa buhay, hindi naman academics lahat. At maraming klase ng intelligence. So, pero magandang illustration yan. Okay? Kasi church, ganun din. Huwag kayo masyadong malulungkot. Wala na si ano, kasi nag-pray si pastor. Kaya yung may-ari ng alala, saan kaya natisod yun? Hindi ko pa alam, pero marami akong bala sa kanya. Wala tayong ginawang mali doon. Anyway, so maganda yung mga batas. Ayoko maging attorney. O di wag. Pero batas pa rin to, batas ng Diyos. Ang ganda pag interesting actually yung pag naintindihan mo. Napasok doon yung science dyan. Marami. Relationship. Pastor, hindi naman mag-attorney, hindi naman mag-scientist, hindi naman, ano lang ako. Pero sigurado may relationship ka pa rin, sana. Gusto mo ba, mag-isa ka lang sa buhay? Yung mga batas pa rin dyan. Enjoy mo yung anak mo, wala kang batas. Gulo niyan. Sige, tapusin na natin. So, sana mahalin natin ang batas ng Diyos, okay? So, may batas na kailangan tayong i-apply. I-pattern natin sa Diyos. Yan. The more na alam natin yung, hindi lang yung letra nung inutos ng Diyos, yung even yung implication nun, tsaka yung spirit nun. Okay? Bakit ginawang ganyan, hindi ganyan. Ma-apply natin sa buhay natin yan. Amen? Anyway, let's pray, Lord. Mga salamat po sa inyong mga salita. Again, 10 Commandments, very famous. Mga nakita namin, Panginoon, yung tunay na application nito, Lord. Yung accuracy din, Panginoon, especially. Bakit walang Sabbath day, ano yung tama doon, ano yung mali, ano yung application talaga sa amin noon. Ito ay nakuha namin, nakita namin yung kalokohan ng Catholic, Panginoon, na tinuturing namin of course, na mother of all cults. Nakita namin napakasimple pero sinuway nila, of course they don't care about your word. So kami, Panginoon, in the opposite, Panginoon, I pray na sundin namin ito, Lord, mahalin at again, minsan talaga na susuway din namin, wala namang din nagkakasala. Malaman din namin ang gagawin namin pag nagkasala kami, mag-sorry, to be better kami, much better. Habang lumalaki kami, lumalago, makakaahon din naman kami later, Panginoon, pag kami nagtapat sa inyo. Minahal namin kayo muna rin, and then yung salita, mangalawa, I pray na everything will turn out right. At parang relationship ng tatay sa anak, Panginoon, pwede nang ma-restore yan. So, I pray na tulungan yung bawat isa, gabayan at gawin naman po ay mahalin din namin yung salita. Kaya po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.